Magandang umaga mga kapatid sa panahon na to at sa kagandahan ng pagsikat ng araw. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa umagang ito mayroon tayong tatalakayin na isang pag-aaral na kung saan magtatanong kayo bakit ang tao mayroon siyang freedom of choices. Mayroon siyang free will na gawin niya ang gusto niyang gawin. So, mayroong nagsasabi na nilalang ng Diyos ang tao, binigyan niya ng kalayaan, at the same time, huwag ka magtaka kung bakit ang tao mahilig sa demokrasya. Kalayaan ang kanyang isinisigaw kasi isa sa mga gift ng Panginoon sa tao, magkaroon sa ng kalayaan talaga. So sa bansa tayo na malaya, mapalad tayo, pero kasi sa umagang ito ang tatalakayin natin is ang kagandahan ng freedom of choices ng tao. So ano ang kagandahan sa freedom of choices ng tao? So naalala nyo story ng Garden of Eden? Kasi mayroong argument na ang freedom of choices daw ng tao, ang kanyang freedom or free will, mayroon siya before the fall, bago pa nagkasala si Adan at Eva. Ang tao raw mayroong kalayaan, and then nang magkasala na si Adan at Eva, wala na raw kalayaan ang tao. So titignan mo ang story ng Garden of Eden, makikita mo ang glimpse ng katotohanan na nandoon pa rin kahit nagkasala si Adan at Eva, nandoon pa rin ang freedom niya. Nalala niyo sabi ng Diyos sa kay Adan at Eva bago pa sila nagkasala, lahat pwede niyong kainin maliban doon sa kahoy na ipinagbabawal ng bunga niya, the tree of knowledge, good and evil. So bawal kainin yan. Pero lahat ng bagay dito makita nyo, mga prutas, pwede nyo siyang kainin. So dyan pa lang mayroon na ang taong freedom of choices na makapamili ng mga bagay na gusto niyang kainin maliban sa ipinagbabawal. So sa madaling salita, kinain nila yung pinagbabawal at nahulog sila sa isang pagkakasala. So ang nangyari, na mahulog sila sa kasalanan, sabi ng iba, wala na raw silang free will, wala raw freedom of choices kasi nga nagkasala na sila. Pero nandun pa rin kasi nang itinaboy sila ng Panginoon sa Garden of Eden, andun na sa labas na sila, nag-isip pa yung lalaki, niya babalik tayo sa garden para kumain doon ng bunga ng tree of life. So mayroon pa na silang freedom of choices na babalik sila roon ng kanilang isipin na babalik sila sa Garden of Eden para kumain ng tree of life. So ang Panginoon naglagay ng gwardya. Nilagyan ng Panginoon ng gwardya, hindi na sila nakabalik. So ibig sabihin, before and after the fall, ang freedom of choices ng tao nandoon pa rin, although na sa after the fall na, ang freedom of choices ng tao corrupted na, pero the fact na nag-i-exist pa rin pero corrupted, kaya most of the time ang ating pinipili laging mali. Diba? May kasabihan nga na hindi ka, paano mo malalaman ang tama kung masaya mong ginagawa ang mali? Kasi choices mong mali, kaya hindi mo malaman ang tama. Depende sa choice mo yan. So, unang-una kapatid, ang proof nga ang tao may freedom of choices nang maglagay ang Diyos sa kanya ng conscience. Yung conscience, hindi mo ito pwedeng alagaan na makisabay sa gusto mo. Ang conscience ng nilagay ng Panginoon sa iyo, para siyang guiding star, na ito ang dapat mong gawin. Isa siyang conviction na kung tama ang iyong ginagawa, approve siya, walang ang conscience ang aatake sa iyo. Pero pag gumawa ka ng mali at kamalian ang hinahangad mo sa buhay, itong conscience na ito laging magpapaalala sa iyo na ang ginagawa mo mali. Hindi ito pwedeng bayaran na sabihin mo sa konsensya mo, sandali ito bayaran muna kita ng isang Mountain Dew, saka may buy one take one na burger dyan, wag tumahimik ka lang muna dyan kasi may nanakawin pa ako So hindi mo siya pwedeng i-bribe, kasi ang conscience na inilagay ng Diyos sa tao, ito ang magtuturo sa tao at magdidikta sa kanya ng ginagawa niya, tama o mali. Oh my God!
So yun ang proof ng tao may freedom of choices sa conscience na ito na inilagay ng Panginoon sa kanya. Then makikita nyo kasi sa ang Diyos kasi natin is sovereign. Ibig sabihin pag sinabi mong sovereign, nagpo-possess ang Panginoon ng supremacy. May sa politika pa meron siyang political power na i-control ang mga bagay na gusto niyang kontrolin. At sa sovereignty ng Panginoon, may tatlo kang makikita dyan sa kanyang under sa kanyang sovereignty, under sa kanyang supremacy, ang tinatawag nilang sovereign will. Ang sovereign will na anuman ang mangyari sa mundo, kung may pinlano ang Diyos, baligtarin mo man ang panahon, gamitin man ng tao lahat ng kanyang kakayahan, ang kanyang free will, ang plano ng Diyos ang matutupad. Ang tawag dyan, sovereign will, na masusunod ang kinatha ng Diyos sa kanyang puso. Kahit na ang tao, kontrahin ito ng tao, in the latter part, matutupad pa rin ang kanyang hangarin. Yan ang sovereign will. Kontrolado niya ang panahon, ang nature, ang mga nangyayari sa palipaligid, even sa religion and politics, control niya. Sovereign siya eh. So, ang pangalawa is directive will. Pagkaalam ko sa directive will, para siyang guidance na sabihin ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang pumunta dyan kasi delikado dyan. Mga guide ng Panginoon, dinadirect ka ng kanyang kalooban sa mga mabubuting bagay na dapat mong gawin, and then may mga bagay siyang ipinagbabawal na hindi mo siya dapat gawin. Yun ang directive will. And then may mga plano siya sa buhay mo na under sa kanyang kalooban, ito ang dapat mong gawin at sundin. Yun ang directive will. And then mayroon pang isa ng permissive will na under sa kanyang sovereignty, nag-grant siya sa tao ng permissive will. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos na huwag kang pumunta dyan kasi mapapahama ka, so ang tao pumunta pa rin doon. So ang kanyang will, under sa sovereign will, yung permissive will niya, pinayagan kang pumunta ka roon. So ang nangyari, napahama ka nga. Yun ang kagandahan sa pagiging makapangyarihan ng Diyos. Kasi nga, nang lalangin ng Diyos ang tao, hindi ka robot eh. Na para ka nakaprogram ka lang, gaganunin ka. Tapos, ikaw pupunta ka sa kaliwa, ikaw pupunta ka sa kanan. Ang tao walang choices. Sa Diyos hindi, mayroon kang kalayaan. Pwede kang kumilos, gumalaw, at lahat ng bagay na gusto mong gawin out doon sa directive will at saka sa sovereign will ng Panginoon, under sa kanyang permissive will, pinapayagan kanya. Tulad kay Prophet Balaam, di ba? Sabi ng Diyos kay Prophet Balaam, huwag kang pumunta roon kasi lugar yan ng mga kaaway. So ang nangyari, si Prophet Balaam pumunta roon, nagalit si Lord, pero pinayagan sa ni Lord na pumunta siya roon. So yan ang permissive will. Tulad kay Jonah. Si Jonah, sabi ng Diyos, pumunta ka doon sa kaliwa. Ang nangyari, si Jonah pumunta sa kanan, sumakay ng barko. Permissive will ang tawag doon. And the latter part, si Jonah, pumunta pa rin doon sa kaliwa na puwersa sa isang whale, malaking isda, balyena ang tawag nila, pero hindi ata balyena yan, basta monster ang tawag doon na makalaking isda. Ninulok siya, yun ang ginawa niyang sakyan barko doon sa niluwal sa kaliwa. So pwede kang sumuway sa utos ng Panginoon under sa kanyang permissive will, pero may consequence kang dadaanan, kapahamakan. Kasi ang kalagayan kasi ng tao, dahil sa will ng Panginoon na binigyan kanya ng kalayaan para ma-enjoy mong kalayaan na ito. Alam nyo ba na ang Diyos, tinatawag siya ng sovereign, so nagpo-possess siya ng supreme power or authority kasi nga ang Diyos, nakikita niyang nakaraan, nakikita niyang kasalukuyan, ang future nakikita niya rin. So ang tao, nang lalangin ng Diyos ang tao, binigyan niya ng kakayahan ang tao na maaalala niyang nakaraan. At ngayon, maaalala niya rin, pero yung future,
Black siya doon, ang tao, wala nang kakayahan doon. Kasi may purpose ang Panginoon para mag-enjoy ka sa buhay. Kasi nga, halimbawa, nilikha ka ng Panginoon, alam mo ang nakaraan, naaalala mo ang nakaraan 100%, naaalala mo rin ang ngayon na 100%, tapos ang future, nakikita mo 100% kung tao ka, hindi ka mag-enjoy sa buhay. Hindi ka mag-enjoy. Ika nga, halimbawa, ngayon, mayroong birthday mo ngayon, mag-celebrate ka. Since na binigyan ka ng Panginoon ng gift na makikita mga future, magiging malungkot ka kasi nga birthday mo ngayon pero magtataka ang friends mo, Brad, birthday mo ngayon pero bakit malungkot ka? Pero nalungkot ka kasi nga bukas alas 5 ng umaga, babangungutin ka, nakita mo eh. So ang nangyari, hindi maganda na nilikha at lilikhain ka ng Panginoon na bibigyan ka niya ng kaalaman about sa future. So block ang human being about sa future. Kasi ang future sa Diyos yan. Ang sa'yo, nakaraan lang at kasalukuyan. Past and present ang sa tao, pero yung future sa Diyos yan. Now, ganito. Ang past, memories sa nakaraan, depende yan sa ginagawa mo ngayon. Kung gumagawa ka ng kalokohan, naturalmente, ang nakaraan mo na alalahanin, masakit at puro lang kalokohan. Kasi ang memories natin sa nakaraan na nangyari, depende sa ginagawa mo ngayon yan. Wow! Kung gumagawa ka ng kabutihan ngayon, siyempre, ang maalala mo sa nakaraan, maganda. Kung gumagawa ka ng masama, ang maaalala mo sa nakaraan, pangit. So kaya tayo, mga human being, tinuturuan tayo ng Diyos, ngayon pa lang, gumawa tayo ng mabuti. Kasi nga, pagdating ng panahon na matanda ka na, maalala mo kabutihan ng nakaraan, ang nagawa mo sa kapwa-tao, ang nagawa mong mga magagandang bagay. Sabi nga ng mga matatanda, kaya raw sila gumagawa ng mga bagay na hindi maganda kasi pagtanda nila, yun ang kanilang pag-uusapan, merong tawanan, merong kulitan kasi nagawa mong bagay di maganda eh. Yun ang kasabihan ng mga matatanda. So sa Diyos naman, iba. Dapat ngayon pa lang gumawa ka ng mabuti para ang maalala mo sa nakaraan, kabutihan din. Yun ang kagandahan sa mga plano ng Diyos sa tao. And then, ang curiosity sa future, dahil ang tao, hindi niya alam ang future, hindi siya binigyan ng Diyos ng kakayahan na makita ang future. Curious ang tao about sa future, kaya kung minsan, hindi mo siya masisisi na puntahan yung mga aswang, mga witchcraft, mga, ano yung tawag doon, mga pumupunta siya doon sa bulang kristal, alamin niyo, no? Yun ang problema ng tao kasi ang future, curious tayo sa mangyayari sa darating eh. Kaya kung minsan nakakapunta tayo sa tignan mo ang palad ko, aalamin niya ang iyong kapalaran. So ipinagbabawal yan na alamin mo ang future kasi gusto ng Diyos talaga sa iyo ang past, sa iyo ang present, pero ang Diyos sa kanya ng future, siyang bahala. Di ba? Kaya tayo, huwag tayo masyadong mag-concern about sa future. Ang alalahanin natin ngayon, ipaubaya na natin sa Panginoong Diyos ang future, siya nang bahala. Di ba? And then, ang mga pangarap natin kuminsan sa buhay, may kinalaman ito sa future. Dahil powerless tayo, tumatawag tayo sa Diyos na tulungan tayo na at least kahit papaano baguhin niya ang buhay natin. At least papaano makakain tayong 4 na beses isang araw. Kasi nga future yan, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Mayroon nga akong kilala eh. Biglang-bigla nagpabaksin. Pagpabaksin niya, nagbike siya. Pagkatapos niya magbike, inatake, patay agad. Wala na. Kaya kung minsan ang pabaksin, magpabaksin ako pero hintayin ko muna yung gamot na 100% accurate na. And then,
Mayroon din isang pangyayari na kung saan ang future nakasalalay ito sa Panginoon. Gusto ng Diyos na mag-enjoy ka ngayon para may alalahanin ka sa karaan na maganda. Yung future, ipaubaya mo na sa Diyos yan. Kung ano ang kalayaan mo tinamasa de regalo ng Diyos, ang kalayaan, i-enjoy mo yan. Pero tandaan mo lagi, binigyan ka ng Panginoon ng free will, free choice. Hindi ibig sabihin no, na gawin mo na lahat ng bagay na gusto mong gawin. Siyempre, yung mga bagay na gagawin mo, ang ibig sabihin nun, under sa kanyang kalooban. Di ba? Parang batas naman talaga yan eh. Parang saligang batas ng Pilipinas. Binigyan ka ng demokrasya, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Pero hindi ibig sabihin no, na gagawin mo ang mga bagay dahil malaya ka, free ka, nasa demokrasya tayo. Pero ang ginagawa mong mga bagay na bunga ng iyong kalayaan, nasasagasaan ng ibang tao, hindi na kalayaan. Di ba? Tulad niyan, mag-rally ka sa kali-kali, sa daan-daan. Sasama ka kay Renato Reyes dahil malaya ka naman talaga. Granted naman ang batas na free ka. Pero ang kalayaan, musturbo sa iba kasi iba nagmamadali, traffic. Na-block nyo ang daan, yung may mga trabaho na buisit sa inyo. Na ano sila, na inis kasi nga late na nga sila, nagrally ka pa dyan. So pangit na kalayaan ang ini-exercise mo. Dapat mag-exercise ka ng kalayaan yung hindi sagabal sa iba, yung may respeto sa iba, di ba? Tulad sa Panginoong Diyos, malaya ka, pero may mga bawal na wag mo itong gagawin, di ba? Kasi under ka sa kanyang sovereign will. Malaya ka, i-grant niya sa iyo ang demokrasya, pero nag-iingat ka kasi pag nagkamali ka sa iyong kalayaan, pananagutan mo sa harapan ng Diyos yan. The same true sa batas natin, malaya ka, pero huwag kang umabuso ng kalayaan kasi malaya kang magsalita, malaya kang magdaldal, pero mag-iingat ka kasi may batas tayo. Sa kadadaldal mo dyan, yung iba pala na cyberbullying ka na, dinimanda ka, siyempre, kulong ka. Tulad ang sinubaybayan ko sa Facebook na si Boy Mayorada, malaya siya magdaldal kasi yun naman talaga laging yung sinasabi na i-exercise yung kalayaan niya sa pagsasalita dahil sa bansa sa namalaya. Correct yan. Ikaso, ang iyong kalayaan sa pagsasalita, nasasagasaan ng ibang tao, nahulog ka sa cyberbullying, dinimanda ka ng Senator Drilon, hindi na kulong ka, di ba? Tulad ni Inchong D, malaya din siya magsalita, pero kaso dinimanda ka, 1 billion cyber daw. Kaya kung minsan, dahil malaya ka, hindi ibig sabihin nun, gawin mo lahat ng gusto mo, na kahit masakta ng iba, tuloy mo lang. Hindi naman ganun ang kalayaan. Ang kalayaan may boundary. Mayroon siyang limit. Although ang kalayaan mo unlimited, pero mayroon siyang boundary. Nasa loob ka ng pader. Hindi ka pwedeng magwaldas ng iyong kalayaan. Diba? So maraming salamat kapatid sa biyaya ng Panginoon. I-enjoy nyo inyong kalayaan. At ang kalayaan na yan, sana magbunga ng kagandahan sa kapwa. Sana ang kalayaan na sinasabi mo ngayon, hindi ka madimanda ng cyber libel. Hindi ka madimanda ng cyberbullying kasi tulad nating mga vlogger na malaya tayo magsalita, pero kung minsan dapat may kalayaan ka rin, malaman mo ang batas. Kasi pag dinimanda ka, naku po, pakulong ka kagad yung demanda. Hindi naman niya magdidemanda pag walang pera. Kaya tayo, mag-ingat tayong nagsasalita sa ating kalayaan. I-enjoy natin yan kasi gift ni Lord ang freedom of choices ng tao, ang kanyang free will, regalo ng Diyos yan. So anong gawin mo sa free will at freedom of choices mo? Gamitin mo ito na ibalik ang kalawalatian sa Panginoon na nilikha kang maging malayang bansa ka. At Pilipino ka na pwede mong maipagmalaki sa buong mundo na malaya ka talaga. So maraming salamat mga kapatid. To God be the glory alone.